Yo, what's up? Ako nga po pala si Mark Molaliano, also known as Aris Boy, ng MBM Tubbs, Republican Empire, at PUP, na taga Caloocan, Bagumbong, Villa Cristal. Let's go! Kailan ako nagsimula sa rap gang? Kailan ko siya pinasok? Yung una kasing tinitiran ko nun, nasa ako nun, Villa Campo. Sa Caloocan pa rin, sa may Bagbagin. Actually, wala talaga akong alam sa pagra-rap nun eh. Kasi yung hilig ko nun, kumanta, no? Kasi binibilan ako ng mga tape ng papa ko nun, like tape ng Westlife, Air Supply, Freddy Aguilar. Kumbaga pinapractice niya yung boses ko nun para sumali ako sa mga amateur contest like singing contest. Sa school pa lang namin nun, nung kinder pa ako, kumakanta na talaga ako. Kasi idol ko talaga nun si April Boy Regino. Ayan, yun yung kinakanta kong pyesa lagi, yung mga kanta niya, yung di ko kayang tanggapin na yan. Kumbaga dito naman tayo sa rap, kung bakit natuto akong mag-rap, no? Yung kuya ko kasi meron akong pinsan na kinukuya ko. Kuya yung tawag ko sa kanya, si Kuya Janjan. Ayan, na kasalukuyang nandun pa rin sa Villa Campo, syempre. Shoutout sa Janya. Ayan, ito kasing pinsan ko na to, mahilig siya sa rap, pero hindi siya rapper, no? Nakikinig lang siya ng mga rap music. Like, sa kanya ko kasi narinig yung kanta ng Gagong Rapper, Salbakuta. Yung palang yung natatandaan ko talaga na narinig kong rap nung panahon na yon. Sabi ko, ayos to ah. Tapos hanggang sa tinuruan niya ako, in-explain niya sa akin na ganito, ganyan, gawin mo to. Kahit medyo nahihirapan ako nung kasi yung rap, mabilis talaga yun, di ba? Pag nakarinig ka ng word na rap, meron talaga yung, kumbaga, twistero, ganun. Na kahit although merong mga bagsakan, pero syempre, ako nun, kumbaga, pangarap ng papa ko nun, maging singer ako. So, nung na-encounter ko yung rap, medyo mahirap sa akin. Pero yun, naastigan nga ako hanggang sa inaral ko siya. Yun, nagsimula akong inaral yung rap sa Videoke. Yan ang tita ko, yan kay Tita Lucena. Nandito ngayon, kasama ko ngayon sa lugar na to, na nandito sa Villa Cristal. Ayan. Siya yung nag-aano sa akin, nagpupush din, no, na mag-rap. Like, kapag nasa video kaya ako, kumakanta ako, lagi niyang inaano sa video ko yung Stupid Love. Ayan. Yan yung pinapakanta niya sa akin lagi. Hanggang sa nasanay ako, hanggang sa nakabisado ko na yung kanta na Stupid Love. Dahil pinapaulit niya sa akin lagi ng tita ko. Ayun, nahilig na ako mag-rap. Like, ginagaya ko na yung mga naiba kong naririnig sa radyo. At doon ako nakabuo ng ng tawag na ito, stage name ko, no, sa pagra-rap na Aris, dahil kay Master Glock 9. Ayan. Kasi yung totoong pangalan ni Glock 9 is Aristotle Pulisco. Nung una kong narinig kasi yung kanta niya, yung Simpleng Tao, doon ako, sabi ko, ang lupit ng rapper na to Sabi ko, sino kaya to? Ayun, nung tinanong ko sa kuya ko na, kuya, sino tong rapper na to? Yung kumanta ng Simpleng Tao. Sabi niya, si Glock 9. Ayun, hanggang sa sinubaybayan ko yung mga kanta ni Glock 9. At syempre, doon ko na siya naging idol. Hanggang siya, sinabi ko sarili ko, gumawa na kaya ako ng stage name. Ayun, hanggang sa tinawag ko na yung sarili ko sa industriya ng rap na Aris. Yun, Aris. Wala pang boy yun. Aris muna yun. Pero, hindi pa ako nakagawa ng kanta nun kasi ang hirap gumawa ng kanta eh. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako matatawag na rapper pag hindi ako napag-compose. Kasi, that time na Aris na nga yung pangalan ko. Ayan, sumasabak ako sa mga like fiesta, sa tuwing may event, Pasko, New Year. Kumbaga parang meron akong nagpe-perform ako na which is
libre lang ganun, na gusto ko lang kumbaga masanay sa mga tao. Ang pinay-perform ko noon, mga kanta pa ni Glock 9 yun, like Sirena, mga Magda, yan, kabisado ko talaga yan, Sumayaw Ka. Mostly talaga sa mga lumang kanta ni Glock 9, kabisado ko talaga dati. Hanggang sa sabi ko, itry ko kayang sumulat ng kanta. Ayun, napunta ako nun sa siguro lumipat kasi kami, kumbaga nawala kami dito sa Manila 2007. Pumunta kami dun sa Mindanao, sa Socorro. Doon po ako doon ko unang nalatag yung una kong pyesa, which is kasama ko doon si Frandy Tesado. Ayan. Nag-perform kami dun sa school namin, first year college na ako noon. At doon ko unang pinerform yung una kong nasulat na kanta, na which is kasama ko si Frandy, na siya yung nag-hook. Pero ako pa rin nagsulat ng chorus. Ano yun, love song yun. Ang buhay ko. Yun ang buhay ko yung sinulat ko noon. Love song. Kumbaga, tinesting ko muna kung kakagat ba sa mga tao, papakinggan ba nila. Ayun. Pag-perform namin, natuwa naman yung mga tao, at yung dean ko, yung teacher, natuwa naman. Hanggang sa nag-offer na sila sa akin na kumbaga pag merong mga event sa paaralan, sa school namin, sa BJFC, ako yung kinukuha, na ako yung magpe-perform kasi sila sa akin. Kumbaga nainganyo sila sa ginawa ko, at saka nagustuhan nila yung pag-perform ko, na hindi daw ako nahihiya sa tao, hindi daw ako kinakabahan. Sabi ko, po kasi, kumbaga pangarap ko po kasi ito kaya pinag-iigihan ko po. Ayun, hanggang sa nag-offer sila sa akin na kunin nila ako bilang talent, no? Kumbaga parang masasama ako sa scholar, dahil sa yun nga yung talent ko, na tuwing may mga bisita sa school namin, ako yung isasabak, no? Kumbaga merong dancer, merong singer, meron ding rapper. Like ako lang talaga yung rapper doon sa time na yun. Sa probinsya yun, kumbaga bihira lang yung mga ganong talent. Kaya siguro nakuha rin din nila ako na mapabilang sa talent, no? Kaso hindi natuloy yun kasi nag-transfer ako. Punta ako sa Surigao. Ayan. At sa Surigao, dun ako nakabuo ng grupo, which is MBM Music. Ayan, it was May 14. Ayan, May 22, 2014. Ayan, diyan nagsimula yung grupo na binuo ko, na kasama ko si Migs Montederamos at si Junrel Hapuna. Yan, yung kasama ko sa grupo. At yun, hanggang sa marami na akong nagawang pyesa nun. Marami na rin na nakakanta na iba't ibang stage, entablado, kasama yung grupo ko. Ako sa labas ng rap game. Simple lang po si Mark dito lang pag walang pasok, dito lang sa bahay, tutulog. Minsan pag walang magawa, nag-i-scatter. Nag-chill kasama pinsan, tropa. Ayan, nagtatrabaho po kasi ako dyan sa may Happy Go. Sa Happy Go Mall, Valenzuela, sa Mang Inasal. Ayan, pwede po kayong bumisit dyan at kumain, no? And service crew po pala ako dyan at grillman. Anong aabangan nyo kay Aris Boy sa pagiging rap artist niya? For now, marami. Kasi ngayon nga meron akong ilalabas na album. Which is, ang pangalan ng album na yan is Rutang Musika, no? Ayan, kaya nasabi kong Rutang Musika kasi pumunta ako dito sa Manila, bumalik ako dahil meron akong gustong mapuntahan, which is Rutang Musika, na gusto kong patunayan sa sarili ko na makakamit ko yung pangarap ko sa pamamagitan ng pag-rap. Ayan. Soon to release kasi meron na lang akong inaayos sa album ko na yun.
Actually, tapos na siya lahat. Kumbaga, 10 kanta to na yung ka-featuring ko lang is 2. Yung isa doon, yung pinsang ko pa yun na debut rap niya rin yun. Kumbaga, sinabi ko sa kanya, sige, gusto mong mag-rap, kumbaga gusto mong gayahin, sige, challenge ko sana nung time kasi na nagre-record ako nun, on the spot namin ginawa yung Deadma. Yung, kumbaga yung tema na yun, yung Deadma, na para sa mga taong walang tiwala, Deadma yan. Kumbaga tuloy mo lang yung pangarap mo. Kaya sabi ko sa kanya, sige, kaya mo yan, magsulat tayo on the spot. Yun, nagawa niya naman, kaya nabuo namin yung kantang Deadma. At the rest, ako na sumulat nun. Merong isa, yung basic, and si Densyo. Nakagrupo sa MVM Tags. Ayan, kasama ko sa basic na kanta. At the rest, ako na yung lahat. Kumbaga, tinesting ko yung sarili ko na kaya ko kaya itong gawin. 10 kanta. Magagawa ko kaya. At ayun, nagawa ko naman. At soon to release sa aking YouTube channel. Sa Aris Boy Portal. Kasi yung original channel ko talaga, Aris Boy Zone Medyo marami na ring subscribers yun, kaso hindi yun na ma-open kasi nakalimutan ko yung password. Ayan, so hindi ko napapahabain. Kita-kits na lang po tayo sa sa finals ng Super Ken 44 Bars Cup Game sa Pinas. At ayan, mambabalagbag si Aris dyan. Aris Boy, yeah. Peace out. Masyado na akong maingay dito sa ilalim. Wala ba kayong balak na silipin na tukayin? Kung puno ng pagdududa ay subukan mong sipatin para malaman mo kung hanggang saan kayang abutin. Tinagal ko sa eksena tung unang dekada. Taglay ko na, kalupitan ay hinasa dito ba sa tsamba. Kilabot na rin kapag kalumaro, biyasa na malablak mamba. Hinahamon sarili para gumaling sa iba ay di ko inaasa. Kaya matik na kapag ka naganda na ako ay malas at masarsa. Masasarapan kapag ka natinig, hanapin ang iyong mga tenga. Hinaluan ng angas bago ko pa manipo ko lang solido kong bara. Di mo ko dapat na ikumpara lalo na dun sa peket mahina. Kasi meron akong husay na kayang-kaya magpabali ng iyong leeg. Gaya ng ibang makata, kaya maging dalubasa. Kung anong nagagawa nila ay kaya ko rin. Halimbawa na lamang na maging halimaw pagka nasa entablado.